mula po sa pinakaumpisang conversation na tinalakay po natin hanggang sa huling conversation na tatalakayin natin inshallah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, i-apply po natin silang lahat inshallah uh, sa special class po natin gamit ang Google Meet inshallah. Okay, dito po tayo sa Tadribur Rabi', pag-apat na pagsasanay. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithal. Okay, makipagpalitan din ang conversation kasama ang iyong kaklase or sino man po ang inyong katabi dyan. Halimbawa may kasama kayong mga kaklase ninyo, pwede nyo pong i-practice dyan inshallah. Or kahit po inyong mga kapatid, kung pareho po kayong nag-aaral sa wikang Arabic. Naam. Dito po sa Tadribur Rabi', paano po tayo magtanong ng pangalan? At paano po tayo magtanong kung saan po siya nanggaling na lugar? At paano po natin siya tanungin kung ano ang kanyang nasyonalidad? At i-welcome po natin siya. Naam. So kung paano po natin siya tanungin, ito ay meron po akong post nito, meron po akong ginawang video sa pagtanong ng pangalan, kung ano ang tamang pagtanong sa pangalan gamit ang wikang Arabic. Marami po sa atin ang nagkakamali sa pangungusap na ito. Okay? Ano ba ang tama? Masmuka or maismuka? Okay? Kadalasan ay meron pong mga estudyante na nagkakamali po dito, sinasabing maismuka. Maismuka, ano ang iyong pangalan? Maismuka ay mali po ang pagbigkas natin sa tanong na iyon o pagsabi. Ang tama po ay masmuka kung lalaki. Naam. Sapagkat yung salitang ism, yung salitang ism nag-uumpisa po siya sa harf na hamzatul wasli. Hindi po siya qat'i. Qat'i kung mayroong ganyan. Kung may ganyan, magsasabi po tayo ng maismuka. Naam. Pero kung wala pong hamza na qat'i, hamzatul wasli po siya. Hamzatul wasli, ibig sabihin, hamzatul wasli تظهر في النطق إذا وقعت في بداية الكلمة أو في بداية الكلام أو في بداية الجملة. Kapag hamzatul qat'i, yung kanina, hamzatul wasli, bibigkasin lang po natin siya, sasabihin lang po natin ismun kapag siya po ay nakalagay sa simula. Kapag siya po ay nakalagay sa simula ng salita, simula ng pangungusap, simula ng jumla. Kung wala pong nauna sa kanya na ibang harf. Naam, kung wala pong nauna sa kanya, siya po yung nakalagay sa umpisa. So sabihin natin ismun, ismuka. Pero kung may nauna po, nandito na po siya sa kalagitnaan ng salita o kalagitnaan ng pangungusap, ang kanya pong hukom ay takhtafi minan nutqi idha waqa'at fi wasatil kalimati o fi wasatil kalami o fi wasatil jumlah. Kapag ang hamzatul wasli ay nalagay sa kalagitnaan ng salita, napapagitna sa dalawang letra o napapagitna sa isang pangungusap, takhtafi minan nutqi. Magiging silent na po siya. Ay annaha la tuqra'u. La tuqra'u wa la tuntaq. Hindi po natin siya binibigkas. Nagiging silent na po siya. So dito, nalagay po siya sa gitna. So ang pagbigkas po sa kanya ay masmuka. Masmuka kung isang lalaki ang tatanungin. Masmuki kung isang babae ang ating tatanungin. Naam. Okay? Hindi ninyo po marinig, Abu Hidayah. Shabab, naririnig nyo po ako? Yung iba? Okay po yung sound natin. Okay, chat po kayo sa live chat natin kung okay po yung sound natin. Kasi hindi po naririnig ni Abu Hidayah. Naam. Okay po, naririnig po Abu Hidayah. Naririnig po, alhamdulillah. I-try nyo pong i-restart ang inyong yung sa link. I-exit nyo po at pumasok kayo ulit. At try nyo pong lakasan yung volume. Naam. Okay, alhamdulillah. At okay ang ating sound. Okay, syukran po sa mga nag-reply. Okay, so ganun po. Ang tama ay masmuka. Masmuka. Naam. Kung babae, masmuki. Kung tayo naman ay magsasagot, kung gusto nating sumagot, ang pangalan ko,
Naam. So, doon, bibigkasin na po natin ang hamzatul wasli. Sasabihin natin, ismi, naam. Kasi ang ismon ay pangalan. Ismon, pangalan. Or naam, pangalan. Kung sasabihin natin ang pangalan ko, maglalagay po tayo ng yaul mutakallim. At before po ng yaul mutakallim ay magiging kasra. So magiging ismi, ibig sabihin ng ismi, ang pangalan ko, naam. So kung tayo ay babae, sasabihin natin ismi, kung lalaki, ganun din po. Kung sasagot tayo, wala pong pinagkaiba sa pagsagot sa pangalan, maging lalaki po tayo or babae. Pareho lang po sasabihin po natin, ismi Badrun, kung lalaki, ismi Khalidun, ismi Zaidun, ismi Muhammadun. Kung babae, ismi lang din po. Ismi Fatimah, ismi Zainab, ismi Aisha, ismi Zahra, ismi Hind, ila akhirih. Naam. So dito, sumagot po siya, ismi Badrun. Naam, ismi Badrun. Ang pangalan ko ay si Badrun. So kung ang pangalan po ninyo, halimbawa, Sheikh Fardan, ismi Fardan. Naam. Kagaya ko po, ismi Jihad. Naam. At kung tatanungin po natin kung saan ka galing na lugar, okay, saan ka nagmula, sasabihin natin kapag lalaki, min ayna anta. Okay? Min ayna, saan galing? Kung halimbawa, ikaw na isang lalaki, anta. Anta ay ikaw. Ikaw na isang lalaki. So sasabihin natin sa kanya, saan ka galing? Sabihin natin, min ayna anta. Pero kung babae ang tatanungin natin, min ayna anti. Min ayna anti. Okay? At sasagot po tayo, ana, lugar po ang isasagot natin. Kung lalaki na nagmula sa Turkiya, sa Turkey, sasabihin niya, ana min Turkiya. Yung mismong pangalan ng lugar ang ating babanggitin. Wala tayong babaguhin sa pangalan ng lugar. Wala tayong idudugtong ng kahit anong harf. So kung lalaki na siya ay nagmula sa Turkey, sasabihin niya, ana min Turkiya. At kung babae naman ang galing sa Turkey, ganun din po, ana min Turkiya. Wala po silang pinagbago. Na. So dito, kung tatanungin natin kung gusto nating siguraduhin ang kanyang nasyonalidad sapagkat may mga ibang lugar na may mga ibang tao na nakatira sa ibang lugar pero hindi doon ang kanyang nasyonalidad, di ba? Kagaya sa Amerika, madami tayong mga Pinoy na mga kababayan na doon na nakatira sa Amerika pero ang kanilang nationality ay Filipino pa din, di ba? So kailangan natin siguraduhin. Halimbawa, dito sinabi niya ni Badar, ana min Turkiya, ako ay mula sa Turkey. So sinigurado ng first person, hal anta Turkiyun? Ikaw ba ay Turkish? So kung ikaw ay Turkish, sasabihin mo, ikaw ay Turkish, sasabihin mo, na'am, ana Turkiyun. Na'am, ana Turkiyun. Na'am. Kung ikaw naman ay hindi Turkish, halimbawa, siya dito ay Egyptian, halimbawa, sasabihin niyang la, badalan min na'am. Papalitan natin yung na'am, sasabihin natin la. At sasabihin natin na, ana min Misr. Kung halimbawa, Egyptian. Kung halimbawa ay American, sasabihin niya, la, ana Amerikiyun. Naam. Sasabihin lang natin yung naam kung sigurado tayo na taga doon tayo. Kung saan yung tinanong sa atin na lugar. Naam. So kapag i-welcome natin, ahlan wa sahlan. Naam. So ganun lang po ang pagtanong sa pangalan. Kapag lalaki, kung babae, ganun din. At kung saan nanggaling na lugar at pag-confirm sa nasyonalidad. So dito po sa iqbal. Naam. Pwede nyo pong i-type. Naam. I-type nyo po. Mas mainam sa wikang Arabic. Ilagay nyo lang po ay mga kasagutan. Mga kasagutan. Ito lang po ang ilagay nyo. Ismi Badrun ana min Turkiya. Naam. Ana Turkiyun. Ito po ang inyong gamitin. Iqbal at Pakistan. Iqbal ay pangalan ng lalaki. At Pakistan kung saan siya nanggaling. Naam. Kasagutan lang po ang isulat nyo. Diyan, i-type nyo po sa live chat natin. Naam, i-type nyo po sa live chat. Okay. Para malaman po natin. Lagyan nyo lang po ng fasila or kama sa bawat sagot. Naam. Lagyan nyo po ng kama para alam ko po hanggang saan. Yung mga kasagutan lang po ang ilagay nyo. So, halimbawa, tinanong po kayo, mas muka. Halimbawa, yung pangalan nyo ay si Iqbal. Paano nyo po sagutin? At kapag tinanong po kayo ng min ayna anta,
kung kayo po ay nagmula sa Pakistan, paano nyo po sagutin? Ito po ang gamitin ninyo. Iqbal at Pakistan. Okay? At kung tinanong po kayo, hal anta Pakistani yun? Paano po kayo sasagot kung kayo po ay Pakistani? Mga sagot lang po ang ilagay ninyo. I-type nyo po sa wikang Arabic. Okay? Kung wala po kayong Arabic keyboard ay wala pong problema. I-type nyo po kahit English inshallah. Kung wala na kayong Arabic keyboard. Pero kung mayroon, mas mainam. Kung mayroon kayong Arabic font, mas mainam Arabic po yung gamitin ninyo inshallah. Okay, sino po ang unang makasagot? Hintayin po natin mga kasagutan. Ismi Iqbal. Naam, ana min Pakistan. Ana Pakistaniyun. Masya Allah, mumtaz. Sheikh Yasir. Naam. Mumtaz. Yung kumpleto pong sagot. Naam. So, ang tamang sagot ay Ismi Iqbal. Ana min Pakistan. Naam. Maglagay po tayo ng naam. Naam. Ana Pakistaniyun. Naam. Maglagay po tayo ng naam sapagkat yung tanong ay hal anta Pakistaniyun? So ilalagay po natin naam ana Pakistaniyun. Okay, sumagot din po si Sheikh Hanif pero ang sagot niya po ay isa lamang. At Sister Radipa, dalawa po ang inyong sagot, kulang po ng isa. Ang kumpleto pong sagot ay Ismi Iqbal ana min Pakistan. Naam. Ana Pakistaniyun. Okay, Masya Allah. At ang naka-perfect po na sagot ay si Sister Jumana. Masya Allah. Naam. Okay. Sister Khawla, ang tama po ay ana min. Maglagay po kayo ng min. Ana min Pakistan. Ako ay nagmula sa Pakistan. Kasi kapag sasabihin po nating ana Pakistan, ako ay Pakistan. Ako ay Pakistan. Ako yung lugar ng Pakistan. Okay? So mali po. So kung ako ay mula, lagyan po natin ng min. Ako ay mula sa Pakistan. Ana min Pakistan. Naam. At tama po yung kasagutan. Naam, ana Pakistani yun. Naam. Okay? May isa lang po kayong mali. Yung sa min. Naam. Okay, syukran. Barakallahu fikum shabab. So dito, Anwar. Okay, bibigkasin ko lang po dito. Ismi Anwar. Ana min Suriya. Naam, ana Suriyon. Pangatlo, Ismi Sa'id. Ana min Misr. Ana Misriyun. Naam, okay lang po, Sister Khawla. Okay lang, naam. At tama din po ang sagot ni Sheikh Walid. Alhamdulillah. Okay. So ngayon, okay, dito sa Sa'id, ana, okay, Ismi Sa'id. Ana min Misr. Ana Misriyun. Dito po tayo sa page 19. Naam. Diretso na po tayo sa page 19. Okay, kukuha lang po tayo ng tag-isang sasagutan natin at diretso na po tayo inshallah. Okay? Page 19 at tadribul khamis, pang-limang pagsasanay po natin. Tabadali su'ala wal jawaba ma'az zumalaik. Dito ay makipagpalitan ng tanong at ng sagot sa conversation. Ma'az zumalaik. Naging zumala na po. Ang zumala, yan po ay plural form. Zumala. Yan po ay plural form ng zamil. Kapag sinabi nating zamilon, ibig sabihin ay kaklase. Zamilon. Kaklase natin sa paaralan, sa school. Classmate. Naam. Zamilon. Kapag sinabi nating zumala, ay mga kaklase, marami. Kung isang babae na kaklase, zamilatun. Zamilatun. Kung maraming babae na kaklase, zamilatun. Zamilatun. Kung lalaki, zamilon. Kung maraming lalaki na kaklase, zumalaun. Zumalaun. Naam. So dito, mayroon po tayong, okay, alhamdulillah, Sheikh Abu Hidayah, alhamdulillah.
Okay, dito, meron po tayong first person. Okay, talibul awwal, yung first person na student. Meron po tayong talibul thani, second person. At meron din po tayong pangatlo na second person at pang-apat na second person. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, second person po silang lahat sapagkat kaharap. Kapag sinabi po nating third person, is absent po talaga, pinag-uusapan natin. First person, yung mismo nagsasalita o tinatawag po siyang mutakallim sa wikang Arabic. Naam. Mutakallim. Okay? First person, mutakallim. First person, mutakallim, yung mismong nagsasalita. Ang kaharap, second person. Ang tawag po sa kanya sa wikang Arabic, mukhatab. Siya po ay mukhatabun. Naam. Mukhatab, second person. Okay? Ibig sabihin, kausap po natin. Kausap, kaharap, receiver. Naam. Pangatlo, third person. Third person is ghaib, absent po siya. Kapag absent, third person, tinatawag po siyang ghaib. Ghaib. Ibig sabihin, absent siya sa time ng conversation. Siya po yung pinag-uusapan. Naam. Siya po yung pinag-uusapan. Third person, ghaib. Mutakallim, first person, mukhatab, second person, ghaib, third person. Naam. Okay? So dito po tayo. Sabi po ng first person, ismi Muhammadun. Naam. Masmuka, nagpakilala po agad ang first person. Okay? Masmuka. At sabi po ng second person, ismi, depende na po kung anong gagamitin nating pangalan. Halimbawa, yung second person sasabihin niyang, ismi Khalidun. Naam. Masmuka. Sabi naman ng third person, ismi Zaidun. Masmuka. Tinanong niya naman yung pang-apat. Sabi naman ng pang-apat, ismi, halimbawa, ismi Umarun. Okay? Ismi Umaru. Naam. Ismi Umar or ismi Muhammadun. Naam. Yan po kung madami po tayong tatanungin. Kung isa-isa lang po ang pagtanong. Naam. At dito po tayo sa ba, harful ba. Kapag gusto po nating magpakilala, agad, kung nasaan tayo galing na lugar, ana min. Naam. Kung halimbawa, ako ay nagmula sa Pilipinas, paano po natin sabihin, Shabab? Kung ako ay mula sa Pilipinas, paano po natin sasabihin? Ana min. Lagyan po natin ang alif lam. Paano po? Ako ay nagmula sa Pilipinas. Ana min. Okay, sino unang makakasagot? Naam. Paano po tayo sasagot kung paano po natin sasabihin na ako ay mula sa Pilipinas? Ana min. Naam. Ana minal. Lagyan po natin ng naam. Ana min Philippine. Naam. Pwede ana min Philippine or ana minal Philippine. Naam. Ana min Philippine. Pwede po. Or ana minal Philippine. Naam. Maging lalaki po tayo or babae, is sasabihin lang po natin Philippine. Hindi po tayo maglalagay ng Filipiniaton. Sapagkat kung Filipiniaton is kung babae na nationality natin. Kung nationalidad natin ay Filipino, Filipina, kung tayo babae, Filipiniaton. Pero kung sasabihin natin na ako ay mula sa Pilipinas, ang lugar mismo ang babanggitin natin ang pangalan ng lugar at wala po tayong babaguhin sa kanyang pangalan. Naam. Wala po tayong babaguhin. Maging lalaki man tayo or babae. Sasabihin natin, ana min Philippine or ana minal Philippine. Ako ay nagmula sa Pilipinas. Naam. Yung pangalan mismo ng lugar ang ating babanggitin. Okay? At ang pangalan ng lugar, kung ano man ang kanyang pangalan, yun lang. Wala po tayong idadagdag na kahit anong harf. Naam. So dito, nagpakilala yung first person, ana min Turkiya. Ako ay nagmula sa Turkey. Min ayna anta? Nagtanong siya sa pangalawa. So, ang sasagutin ng second person, ana min, halimbawa, ana min Amerika. Min ayna anta? Sasabihin na naman ng third person,
ana min Suriya, min aina anta. At sasabihin ng pangapat, ana min Misr, min aina anta. Naam. La baas. Naam. Walang problema, Sister Radipa, walang problema insyaAllah. Okay. At kung tayo naman ay magpapakilala sa ating nasyonalidad, naam. So dito po, paano po tayo magpapakilala sa nationality natin? Sasabihin natin, ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino, naam. Kung lalaki at kung babae, ako ay Pilipina, naam. Paano po sasabihin na ako ay Pilipino sa lalaki? Kung babae kayo, sabihin niyo ako ay Pilipina. Paano po yan sa wikang Arabic? Naam, tafaddalu ya shabab. Sa mga hindi po nakaka-comment ay mag-sign in po kayo. Kailangan po mag-sign in po kayo sa YouTube channel. Mag-sign in po kayo, mag-create po kayo ng account, mag-sign in para makasali po kayo dito sa live chat natin. Sa comment po sa live chat insyaAllah. Naam. Meron po tayong 20 na pumasok po ngayon. Yung iba hindi na comment, baka hindi po nakapag-sign in. Naam. Naam, Sheikh Yasir, ana Filipiniyon, mumtaz. At Abu Hidayah, ana Filipiniyon. Naam, Sheikh Hanif, ana Filipiniyatun, mumtaz, Sister Mu'minah. Naam. Kung hindi natin bibigkasin yung dulo, pwede po yun, ana Filipini. Kung gusto nating lagyan ng harakat, ana Filipiniyon. Kung lalaki. Kung babae, pwede natin sabihin, ana Filipiniya. Kung ayaw nating banggitin sa dulo. Pero kapag gusto nating banggitin yung harakat or vowel na nakalagay sa dulo, sabihin natin, ana Filipiniyatun. Naam. Okay? So dito, sinabing ana Turkiyon, ma jinsiyatu ka. So pwedeng sumagot yung pangalawa. Ana Amerikiyon, ma jinsiyatu ka. Ana Suriyon, ma jinsiyatu ka. Ana Saudiyon. Naam, kung Saudi. Naam. At inshallah subhanahu wa ta'ala, sa pag-apply po natin ng conversation na ito sa mga susunod na araw, kaya kailanganin po natin ng tig-apat na babae. 4 na babae at 4 na lalaki na magtatanong na ganun, magpapakilala sa bawat isa insyaAllah. Okay? Sa